Bumaba siya sa eroplano sa Cincinnati na may sariwang gupit, maayos na mga kuko, at bitbit pa rin ang bigat ng isang buong bansa sa kanyang mga balikat. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa Lindner Family Tennis Center, ang mga tao na naghihintay sa kanya ay sumabog sa sigawan bago pa man siya makahawak ng bola. Ang sigaw na bumati kay Alexa sa Lindner Family Tennis Center ay hindi ang magalang na palakpakan na nakalaan para sa isang umuusbong na bituin. Ito ang klase ng pagtanggap na karaniwang nakalaan para sa mga bumabalik na kampiyon. Ang mga bandilang Pilipino na pumuno sa SoBe Stadium sa Toronto ay sumunod sa kanya pagtawid ng hangganan. Ang mga sigaw ng kiila na umalinggaw sa gabing Kanadyan ay pumupuno na ngayon sa hangin ng Ohio, at hindi pa siya nakapaglaro ng kahit isang punto. Ang fenomeno na nagpamangha sa mga tournament director sa Washington at Toronto ay opisyal nang dumating sa Cincinnati. Si Alex ay isang tunay na biyaya sa sport ng tennis, sabi ng tournament director na si Karel Hale sa Toronto. Ngayon, ang biyayang iyon ay para na sa Cincinnati na masaksihan. Ang paglalakbay mula Toronto, ang paglalakbay ni Ila mula Toronto papuntang Cincinnati ay isang ipo-ipo. Ilang araw lamang ang nakalipas, dumanas siya ng masakit na 6-4. 6-0 na pagkatalo sa Olympic gold medalist na si Belinda Bencic na nagtapos sa kanyang 7 sunod-sunod na panalo. Ang pagod mula sa 8 laban sa loob ng 12 araw ay sa wakas ay naabot siya. Inamin niyang pagod siya at malungkot, ngunit nangako rin siyang babalik ng mas malakas. Tiyak na magpapahinga ako ng 2 araw. 1 o 2 araw, sabi ni Ila pagkatapos ng pagkatalo sa Toronto. May ngiting sumisira sa pagod. Kailangan kong magpagupit. Matagal na akong hindi nagpagupit. Mahahaba na ang mga kuko ko. Tumawa siya, at sa sandaling iyon, tila gumaan ang bigat ng nakaraang 2 linggo, kahit saglit lang. Ngayon, may gupit na ang buhok at naayos na ang mga kuko. Dumating si Ila sa Cincinnati bilang ika-17 seed. Ang pinakamataas na seeding sa kanyang career. Sa isang Guditi 1,000 event, ang kanyang kasalukuyang World No. 20 ranking ay nagsecure sa kanya ng first round bye, na nagbigay sa kanya ng mahalagang oras upang makapag-recover bago magsimula ang main draw. Ang tournament, na may pinalawak na 76 player singles draw, ay tatakbo mula Agosto 13 hanggang 23 sa Mason, Ohio. Ang pagtanggap na natanggap niya sa kanyang pagdating ay patunay kung gaano kalayo ang narating niya. Ang Filipino diaspora na naging dahilan ng pagdiriwang ang pagmamalaki sa Toronto ay bumaba na ngayon sa Cincinnati. Ang Lindner Family Tennis Center, na hindi pa nakakita ng ganitong klaseng tanawin, ay naghahanda para sa isang alon ng pula, puti, at asul na mga bandila. Isang karangalan sa buhay ko ang maranasan ang mga crowd na tulad nito, sabi ni Ila sa Toronto. Ngayon, malapit nang maranasan ng Cincinnati ang parehong fenomenon. Ang pagdating na pumigil sa Cincinnati ay simula pa lamang. Dumating na ang Ila Express, at pinapanood ng mundo ng tennis kung ano ang susunod na mangyayari. Ang pangako, halos hindi pa natutuyo ang mga luha. Nakaukit pa rin ang pagod sa kanyang mukha, ngunit gumawa si Ila ng pangako sa kanyang sarili, sa kanyang team, at sa libu-libong Pilipinong tagahanga na naging dahilan upang maging dagat ng pula, puti, at asul ang Toronto. Babalik siya ng mas malakas. Ang pagkatalo kay Belinda Bencic ay isang mapagpakumbabang karanasan. Isang 6-4, 6-0 na pagkatalo na nagtapos sa kanyang 7 sunod na panalo at nagwakas sa kanyang Canadian Open campaign sa round of 16 na. Pagod mula sa 8 laban sa loob ng 12 araw, 5 sa Washington, 3 sa Toronto, ay sa wakas ay naabot siya. Inamin niyang pagod siya at malungkot. Kitang-kita ang pisikal na epekto. Malaki ang emosyonal na bigat ng pagdadala ng pag-asa ng isang buong bansa. Ngunit habang lumalabas siya sa center court ng SoBe Stadium, kumakaway sa mga tao na yumakap sa kanya na parang pamilya, alam ni Ila na hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong kabanata. Binibilang ko ang mga biyaya ko, sabi niya sa kanyang post-match press conference. Kinuha ko ang mga aral mula sa 2 linggong ito at sana ay maipatupad ko pa ng mas mabuti sa Cincinnati at New York. Ang reset ang unang ginawa niya pagkatapos ng Toronto ay eksakto kung ano ang kailangan niya, wala. Para sa isang player na halos 2 linggong patuloy na gumagalaw, ang 2 araw na pahinga ay isang luho na kanyang kinita. Tiyak na magpapahinga ako ng 2 araw. 1 o 2 araw. Kailangan kong maglakbay papuntang Cincinnati, sabi niya, may ngiting sumisira sa pagod. Kailangan kong magpagupit. Matagal na akong hindi nagpagupit. Mahahaba na ang mga kuko ko. Tumawa siya, at sa sandaling iyon, tila gumaan ang bigat ng nakaraang 2 linggo, kahit saglit lang. Gagawin ko ang ilang bagay para maalis sa isip ko ang tennis. Sa tingin ko, magandang lugar ang Toronto para dyan. Magsasama-sama siguro kami ng mga kaibigan sa Cincinnati at susubukan lang magsaya. Babalik ako sa court pagkatapos nito. Kaya kailangan kong i-enjoy ang meron ako. Kailangan kong i-enjoy ang oras na wala ako sa court. Ang mga aral na natutunan sa kabila ng pagkatalo,
tumanggi si Ila na hayaang tukuyin ng pagkatalo ang kanyang Toronto experience. Dumating siya sa Canada na may momentum mula sa kanyang makasaysayang Washington title, at binigyan niya ang komunidad ng Pilipino ng isang bagay na ipagdiwang. Sa tingin ko, naglaro ako ng napakahusay. Nakalampas ako sa napakaraming hadlang, bulalas niya. Siyempre, mayroon pa rin kaunting pagod at lungkot mula sa laban, ngunit malusog ako. Isang bagay na labis kong pinasasalamatan. Ang tagumpay laban kay Alicia Parks ay isang pahayag, isang revenge-filled na pagtatanghal na nagpatunay na ibang player na siya simula pa noong Melbourne. Ang 3-set battle laban kay Katim Nali na nilabanan sa gitna ng injury scare ay sumubok sa kanyang resilience. Ang suporta mula sa komunidad ng Pilipino ay hindi katulad ng kahit anong naranasan niya. Mahirap ilarawan sa ibang tao ang pakiramdam ng pagiging nasa stadium na puno ng mga tagahanga at lahat ng pagmamahal. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga karanasang naranasan ko dito sa Toronto. Napakagandang debut, dadalhin ko ang mga alaalang ito sa akin ng napakatagal. Muling pangako habang nag-iimpake siya ng mga bag at papunta na sa Cincinnati, dala ni Ila ang higit pa sa mga aral ng pagkatalo. Dala niya ang pag-endorso ng mga alamat, ang suporta ng isang diaspora, at isang panibagong kahulugan ng layunin. Kinuha ko ang mga aral mula sa 2 linggong ito at sana ay maipatupad ko pa ng mas mabuti sa Cincinnati at New York, sabi niya. Kanyang No. 17 seeding sa Cincinnati Open, ang pinakamataas sa kanyang career, sa isang UDT 1,000 event, ay patunay na napansin na ng tennis establishment ang kanyang pag-angat. Nakuha niya ang kanyang lugar sa mga elite, at handa siyang patunayan na ang pagod, ang mga luha, at ang sakit sa puso ng Toronto ay nagpalakas lamang sa kanya. Binibilang ko ang mga biyaya ko, sabi ni Ila. At habang naghahanda siya para sa kanyang susunod na hamon, pinapanood ng mundo ng tennis kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang pag-angat sa seeding ang tagumpay laban kay Alicia Parks ay higit pa sa isang revenge win. Ito ay kumpirmasyon ng isang bagay na pinapanood na ng mundo ng tennis sa loob ng ilang buwan. Opisyal nang dumating si Ila sa mga elite. Nang ilabas ang player list para sa Cincinnati Open, lumitaw ang pangalan ni Ila sa isang posisyon na hindi maiisip 1 taon lamang ang nakalipas. Siya ay naseed sa ika-17 sa KT 1,000 event sa Lendner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Ang seeding ay ang pinakamataas sa kanyang career sa KME 1,000 level. Lumampas pa ito sa kanyang No. 25 seed sa Toronto ilang araw lamang ang nakalipas. Si Ila ay ranked No. 20 sa KT World Rankings, ngunit posibleng mas mataas ang kanyang seeding dahil sa pag-withdraw ng mga mas matataas na ranked na player. Iniulat na ang mga withdrawal ng No. 6 na si Karolina Muchova, No. 12 na si Victoria Azarenka, at No. 15 na si Jasmine Paolini ang nagtulak kay Ila pataas sa seeding list, ngunit makabuluhan pa rin ang pagkilala. Ang top 32 seeds na pinangungunahan ng World No. 1 na si Arina Sabalenka, No. 2 na si Elena Rybakina, No. 3 na si Jessica Pegula, No. 4 na si Coco Gauff, at No. 5 na si Meira Andreeva, ay lahat makakatanggap ng first round bye sa pinalawak na 76-player singles draw. Ang ika-17 seed ay kumakatawan sa isa pang milestone sa isang breakthrough season na nakita ng umakyat si Ila mula No. 143 hanggang No. 20 sa loob lamang ng 18 buwan. Umakyat ang kanyang ranking matapos niyang makuha ang UDT 500 title sa Washington, kumita ng 500 points at umakyat ng 8 pwesto. Siya ang naging unang Pilipino na nanalo ng UDT Tour Level Singles title at unang Southeast Asian na nag-claim ng UDT 500 crown. Ang kanyang No. 17 seeding sa Cincinnati ay kumakatawan sa isa pang milestone sa isang breakthrough season na nagtatag sa kanya bilang isang lehitimong contender sa Women's Tour. Ang Cincinnati Open ay magsisilbing kanyang huling major tune-up bago ang 80th Open sa New York, kung saan inaasahan niyang madala ang kanyang malakas na North American hardcourt form sa Grand Slam stage. Ang pag-angat ng ika-17 seed ay refleksyon ng kanyang pagbabago. Hindi na lamang siya isang promising talent, siya ay isang lehitimong contender. At pinapanood ng mundo ng tennis kung ano ang susunod niyang gagawin. Toronto Blueprint nagsimula ito sa Washington, kung saan ibinunyag ng tournament chairman na si Mark Ain na hindi bababa sa 80% ng ticket inquiries, kung hindi man higit pa, ay tungkol kay Ila. Lumaki ito sa Toronto, kung saan nawala ang 10,000 upuan sa loob lamang ng 30 minuto nang ianunsyo ang kanyang laban. At ngayon, dumating na ito sa Cincinnati. Isang fenomeno na nagpabago kay Ila sa pinakapinag-uusapang player sa women's tennis. Ang Filipino diaspora ay hindi isang fan base, ito ay isang kilusan. Sa Toronto, umabot sa fever pitch ang Ila phenomenon. Nagdagdag ang tournament ng chicken adobo sa menu sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan nito. Ang 10,000
libo-libo upuan na Sobe Stadium ay puno ng pula, puti at asul na mga bandila. Ang mga sigaw ng Ila ay umalinggaw sa gabi. Napakatindi ng crowd kaya hindi ito maiwasang kilalanin kahit ng mga kalaban ni Ila. Si Belinda Bencic, ang veteranong Swiss na nagtapos sa winning streak ni Ila, ay pinuri ang atmosphere matapos ang kanyang tagumpay. Alam kong karamihan sa inyo ay sumisigaw para kay Alex, ngunit kailangan ko pa ring sabihin na napakaganda para sa akin na maglaro sa harap ninyong lahat. Maraming salamat sa napakagandang crowd ngayong gabi. Si Katim Nali, ang Amerikana na natalo kay Ila sa third round, ay umalis din sa Toronto na puno ng pasasalamat. Labis akong nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal at mabubuting mensahe na natanggap ko mula sa mga tao sa buong mundo, lalo na sa mga Pilipino. Sabi ni Mnali sa isang social media post, ang atmosphere doon ay talagang nakakakuryente. Ang kilusan ay lumalaganap sa buong mundo. Si Ila mismo ay inilarawan ang fenomenon na may katangiang kahinhinan. Para lang akong isang patak sa karagatan pagdating sa mga Pilipino at sa kanilang pagmamalaki sa kanilang kultura at kung saan sila nanggaling, sabi niya matapos ang kanyang paglabas sa Toronto. Marami akong ginagawa upang kumatawan sa aking bansa at labis ko iyong ipinagmamalaki. Ngunit ang stadium ay puno ng mga taong gumagawa rin ng parehong bagay. Habang papunta siya sa Cincinnati, sumunod ang kilusan. Ang komunidad ng Pilipino sa Ohio, mas maliit kaysa sa Toronto, ngunit hindi gaanong madamdamin, ay naghahanda upang gawing isa pang tahanan ang Lindner Family Tennis Center. Ang mga bandila ay magwawagayway, ang mga sigaw ay sasabayan, at mararamdaman muli ni Ila ang pagmamahal ng isang diaspora na yumakap sa kanya bilang kanila. Isang bagong uri ng bituin ang kapansin-pansin sa Ila phenomenon ay ang pagiging kakaiba nito. Gaya ng nabanggit sa isang analisis, inihalin tulad ng mga eksperto ang Ila phenomenon kay Manny Pacquiao, na ang mga laban ay kilalang dahilan upang tumigil kahit ang mga sigalot sa Mindanao. Sa loob ng ilang sagradong oras, sabay-sabay na huminga ang bansa at ang bawat Pilipino na may gumaganang Wi-Fi connection. Napansin din ng mga players mismo ang phenomenon. Si Jessica Pegula, na natalo kay Ila sa Washington Final, ay sinabi sa mga tao, sa lahat ng Filipino fans na lumabas at sumuporta, tinutulungan ninyo ang paglago ng tennis sa buong mundo at talagang pinapahalagahan ko iyon. Si Coco Gauff, na maaaring humarap kay Ila sa quarterfinals ng Canadian Open, ay nagpahayag din tungkol sa phenomenon bago ang Toronto tournament. Sa tingin ko, ang demographic na dinadala ni Alex sa sport ng tennis ay napakahusay at sa tingin ko lahat tayo ay dapat yakapin iyon dahil nakikinabang tayong lahat dito, sabi ni Gauff. Ngayon sa Cincinnati, ang crowd na sumunod sa kanya, kahit saan ay dumating na muli. Ang Ila Express ay tumawid na sa isa pang state line at pinapanood ng mundo ng tennis kung ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang isang kilusan at isang tournament. Ang deklarasyon ang pagdating sa Cincinnati ay hindi lamang isang pagbabago ng lugar, ito ay isang deklarasyon. Ang Ila phenomenon ay tumawid na sa isa pang state line at pinapanood ng mundo ng tennis kung ano ang susunod na mangyayari. Nang pumasok si Ila sa Lindner Family Tennis Center, ang crowd na naghihintay sa kanya ay sumabog bago pa man siya makahawak ng bola. Ang mga bandilang Pilipino na pumuno sa Sobe Stadium sa Toronto ay sumunod sa kanya pagtawid ng hangganan. Ang mga sigaw ng Ila na umalinggaw sa gabing Canadian ay pumupuno na ngayon sa hangin ng Ohio, at hindi pa siya nakapaglaro ng kahit isang punto. Ang pagtanggap ay patunay kung gaano kalayo ang narating niya. Ilang araw lamang ang nakalipas, dumanas siya ng masakit na 6-4, 6-0 na pagkatalo sa Olympic gold medalist na si Belinda Bencic na nagtapos sa kanyang 7 sunod na panalo. Ang pagod mula sa 8 laban sa loob ng 12 araw ay sa wakas ay naabot siya. Inamin niyang pagod siya at malungkot, ngunit nangako rin siyang babalik ng mas malakas. Tiyak na magpapahinga ako ng 2 araw. 1 o 2 araw, sabi ni Ila pagkatapos ng pagkatalo sa Toronto, may ngiting sumisira sa pagod. Kailangan kong magpagupit. Matagal na akong hindi nagpagupit. Mahahaba na ang mga kuko ko. Tumawa siya at sa sandaling iyon, tila gumaan ang bigat ng nakaraang 2 linggo, kahit saglit lang. Gagawa ako ng ilang bagay para maalis sa isip ko ang tennis. Makikipagkita siguro sa ilang kaibigan sa Cincinnati at susubukan lang magsaya. Ang pinakamataas na seeding ngayon, may gupit na ang buhok at naayos na ang mga kuko. Dumating si Ila sa Cincinnati bilang ika-17 seed. Ang pinakamataas na seeding sa kanyang career, sa isang Gudiki 1,000 event ang kanyang World No. 20 ranking ay nag-secure sa kanya ng first round bye, na nagbigay sa kanya ng mahalagang oras upang makapag-recover bago magsimula ang main draw. Ang tournament, na may pinalawak na 76 player singles draw,
ay tatakbo mula Agosto 13 hanggang 23 sa Mason, Ohio. Ang ika-17 seed ay kumakatawan sa isa pang milestone sa isang breakthrough season na nagtatag sa kanya bilang isang lehitimong contender sa Women's Tour. Siya na ang No. 29 seed sa Wimbledon, ang kauna-unahang Filipina player na nakatanggap ng seeding sa isang Grand Slam main draw. Ngayon, siya ay isang seeded player sa isang Butiki 1,000 event na nakikipagsabayan sa mga pinakamalaking pangalan sa sport. Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Coco Gauff, at Mera Andreeva. Ang fenomeno na nagpamangha sa mga tournament director sa Washington at Toronto ay opisyal nang dumating sa Cincinnati. Tinawag ng tournament director na si Karel Hall si Ila na isang tunay na biyaya sa sport ng tennis sa Toronto. Ngayon, ang biyayang iyon ay para na sa Cincinnati na masaksihan. Ang focus ni Ila, gayunpaman, ay nananatili sa long game. Nilalapitan niya ang bawat tournament ng match, Ila match, round, giray round, tumatangging mauna sa sarili. Binibilang ko ang mga biyaya ko, sabi niya matapos ang pagkatalo sa Toronto. Kinuha ko ang mga aral mula sa 2 linggong ito at sana ay maipatupad ko pa ng mas mabuti sa Cincinnati at New York. Magsisimula ang 8th Open sa Agosto 30 sa Flushing Meadows, Queens, ang huling Grand Slam ng taon, at perpektong nakaposisyon si Ila para sa isang malalim na pagtakbo. Dala niya ang pag-endorso ng mga alamat, ang suporta ng isang diaspora, at isang antas ng kumpiyansa na lumalaki sa bawat tagumpay. Dumating na ang Ila Express sa Cincinnati at pinapanood ng mundo ng tennis kung ano ang susunod na mangyayari. Wakas ano ang mangyayari kapag ang isang kabataang babae mula sa Maynila, kasi simula pa lamang mula sa isang matinding pagkatalo, ay lumakad papasok sa court sa